hindi po magugustuhan ng mga DDS itong umpisa natin, mga boss chief amo, sir. Bakit to? Ikasasakit ho ng puso nila ito eh. Bakit to, mga kababayan? O tingnan nyo po mga boss chief amo, sir. Sa ba yun? Eto. Frontline ng balita niya, si Maricel Harili. Ang bilis naman magsalita. Ang bilis naman magbalita nun. Pinas forward siguro. Pakinggan nyo mga kababayan. Ang unang balita, no, nare-reactionan natin. Nako, masakit ito sa loob, sa puso ng mga DDS. Yung gusto nila, pabagsak ang Pangulo at ang gusto nila, makita ng sambayan ng Pilipino na walang ginagawa ang ating Pangulo. Kaso, yung Vice Presidente yata, mga kababayan, ang tinatamaan at nare-resbakan ng mga sinasabi nila. Banat! Tutuldukan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Padrino system sa pagpapatayo ng farm-to-market roads. Sinabi yan ng Pangulo sa harap mismo ng mga magsasaka sa Cagayan. Nasa frontline ng balita niya, si Maricel Harili. Diba? Wala nang palakasan, wala nang middleman, wala nang ganito. Rekta na! Pabibilisin pa yung transportasyon ho, mga boss chief amo, sir, ayusin yung mga lugar. Kung matandaan nyo mga kababayan, mga boss chief amo, sir, noong sa Davao, yung ang dating Pangulong Duterte ay nagmautog-mautog, kinabukasan, tingin ko tinapat nila yung mautog na yun kasi kinabukasan, doon sa Davao, mag-i-inaugurate ang Pangulong Bongbong Marcos yung pagsasaayos ng kalsada sa Davao, yung pagsasaayos ng patubig. Siyempre hindi naman, tinira ako ni Duterte doon sa Davao. Bukas nga, mag-inauguration nga tayo ng patubig. Bukas nga, mamigay tayo nung mga lupa o nung mga dokumento ng lupa o mga titulo ng lupa para sa mga magsasaka. Hindi naman ganun. Hindi naman overnight yun, mga kababayan. Talagang tinrabaho na. Ang tingin ko doon, tinapat ng mga Duterte yung kanilang maisug o yung kanilang mautog para magmuka na walang ginagawa ang presidente. Diba? Namigay sila ng mga titulo at inayos, inasikaso. Davao mga bossing. Davao. Kaya po hindi pwedeng sabihin, mga boss chief amo, sir, na naku, si Bongbong Marcos, namumuliti ka yan Naku, si Bongbong Marcos, porkit hindi natin sinuportahan, hindi tayo bibigyan ng magagandang proyekto at hindi tayo aasikasuhin yan. Hindi ho. Pantay-pantay po sa Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, ang bawat Pilipino. Hindi mo man siya binoto o ibinoto mo siya, makakaranas ka ng ganda nung kanyang mga proyekto. Tuloy! Hindi na uubra ang palakasan system pagdating sa farm-to-market road. Yan ang binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagharap niya sa mga magsasaka sa Claveria, Cagayan kaninang umaga. Yan pa lang ang gusto ng Pangulo, pantay-pantay ang bawat Pilipino. Di ba? Tsaka sa umpisa pa lang mga kababayan, wala nang palakasan. Yun nga si Kibuloy, ayun, naka-oblo hanggang ngayon Kung meron pong palakasan at utang na loob ang ating Pangulo, malamang mga boss chief amo, sir, yang si Duterte, hinarangan ang pag-aresto o pagpapapunta niyan sa dahig. Si Kibuloy, malamang hindi nakakulong yan. Siyempre, sasabihin ng Pangulo, naku malaki utang na loob natin kay Labuloyski Kasi nagpahiram ng speaker yan nung panahon nung tayo ay nangangampanya Pero hindi ubra sa Pangulo yung ganun. No? Hindi porkit nakakampi kita, hindi porkit pinahiram mo ako na speaker noong panahon ng eleksyon, anuhan ka na, haharangan ko na yung mga nagrereklamo sa inyo. Diba? Sabi ng Pangulo, may nagawa na silang plano nito para sa buong Pilipinas. Pero kukonsultahin muna nila ang mga lokal na opisyal para tiyak na tama ang mga kalsadang. Sa hangin ng mga magsasaka, mahal na Pangulo. Yan din po. Yung mga magsasaka nating mga kababayan, mga boss chief amo, sir, maraming nagpapasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos, lalo na po yung higit 100 na daw po yung rice processing upang sa ganon kaya itinayo ng Pangulo yan para hindi na po babaratin yung ating mga magsasaka sa presyuhan. Dahil kapag tuyo daw, kapag basa daw yung palay, mga bossing, minamadali, inaagad ng mga bumibili sa kanila. So ang nangyayari mga boss chief amo, sir, ay kailangan nilang ibagsak yung presyo kasi mapapanis, masisira kapag basa sa kanila o tumagal ng basa yung bigas
sa kanila o yung palay sa kanila, mga bossing. Yan ang ginawa ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, mga boss. Di ba? Magkaroon tayo ng maraming rice processing. Para sa ganun, hindi na kayo binabarat. Tuyo ang palay ninyo, itenga nyo sa bahay nyo, magantay kayo ng tama na hindi barat na mamimili. O, tingnan nyo ho, mga kababayan. Iyakan mga DDS dyan. Ano po, yun nga lang yun nga lang pong 20 pesos na bigas eh. Sino po ang unang umiyak doon? Yung vice-presidente natin? Kayo po ba mga kababayan, kapag kayo gusto nyong tumulong sa kapwa nyo, hawak nyo na yung makakaresolba nung tulong na kinakailangan nila o makakaresolba nung problema nila, 20 pesos na bigas, gutom na yung mga kapwa mo Pilipino, hihintayin mo pa ba matapos yung election? Bago mo ipamahagi yun, hindi na po tumatakbo sa isip ng Pangulo yun. Bakit to? Dahil ang Pangulo, presidente na. Ano pa gagawin niya? Ipamahagi na yung 20 pesos na bigas na yan. Pero ano ginawa ng bise? Nako, pinulitika pa. Kesyo daw pambayad daw ho ng boto. Babayaran ng boto ng Pangulo? Pangulo na siya. Di ba? Puso namin ibibigay ang walang katapat na salita ng pasasalamat sa inyo. Okay, sir. Pero yung mga DDS, kapag ka naririnig yan, naku po, nang gagalaiti ho. Tsaka, todo-todo po ang gagawin nilang paninira kay Pangulong Bongbong Marcos. Eto pa, mga bossing, idagdag ko na dito. Lubusin na natin yung paninikip ng dibdib ng mga yan. Yung pangarap sa Davao. Di ba? Participate in today's event, where we formalize. Today, we welcome yet another milestone that heralds a very large leap towards realizing our goal to modernize our country's public transportation system. Sakit siguro sa puso ni Baste Duterte ito. Ano yung diyan nakasulat diyan? Ayan mga DDS, maliwanag na proyekto ito ni PBBM para sa mga taga Davao. It's my pleasure to witness and participate in today's event, where we formalize the loan agreement for the Davao Public Transport Modernization Project. Mga DDS, Davao Public Transportation. Inaangkin ng mga DDS, inaangkin ng mga Duterte. Sinasabi ng mga DDS, mga Duterte, ang may niya, pakana niyan. Mga Duterte, ang merong niyan ang merong proyekto niyan Naku, mahilig naman ho silang ganyan. Alam niyo mga bossing, tingin ko ako lang yung vlogger yata na sasabihin ko na hindi ako pabor doon sa ang isusulat kunyari may proyekto ang isang tao o ang isang presidente. Hindi ako pabor yung sinasabi nila, wag mo nang isulat yung pangalan ng presidente diyan, ganito, ganyan. Nagnanakawan ho ng proyekto mga bossing Ako para sa akin, walang problema yung pagsusulat kung kaninong proyekto ito, sino nagpagawa nito. Kasi sa panahon ngayon, mga bossing, yung ibang mga makakapal na muka na mga politiko, ninanakaw nila yung proyekto, aangkinin nila yung proyekto, ako may gawa niya, ako may gawa niya, ako may gawa niya. Yung pala naman, yung mga kalaban ang gumawa. Kaya, naman, sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos, sa pangunguna ng Vice-Presidente, Sara Duterte. Di ba? Meron ba? Kay Sara ba may susulat ba? Naku, sabi ni Nenita Takmo, anak ng putik na yan, ito na naman yung apelyido ni Nenita Takmo, dada ka na lang dada, Ramos, bayaran ka. Ano gagawin ko dito? Anak ng toko itong mga DDS na to, pumasok doon sa loob ng vlogger na nagpapaliwanag. Ano gusto nyo? Ano mangyayari sa atin yan, Nenita? Anak ng tinapaka naman, Mas lalo ka mabubwisit sa akin kapag tinungangaan kita dyan. Tapos nag-aantay ka kung ano sasabihin ko. Kayo naman kasi, kasalanan din nung mga nung mga viewers ni Mark Ramos. Bakit to? Ang aga nyo, sabi nyo, ilagay ko agad itong makakapag-panikip ng dibdib ng mga DDS na topic. Nilagay ko, ayan na, nagagalit na agad si Nenita. Tuloy ko pa to, Nenita. Yung mga, yung mga idol mo na mga taga Davao, sinasabi ba nila na kanila ito, na proyekto? Ayan kay Pangulong Bongbong. Or DPG-MP. This project aims to support the city of Davao
as it progressively expands its economic activities. Ay ko po. Ang sakit ng kalooban ni Nenita. Masakit na nga ang DDS na nga, takmo pa ang apelido. Alisin ko na to. Baka mamaya ho biglang himatayin yan o baka mamaya ho ma-stroke yan tapos ako pa ang may kasalanan.